Learn na po, Avenue. Hello po. Hello po. Sir Jerry na, thank you for So, Jerry apat Bautista. kami may-ari ng po, Avenue. Usually sir, kayo yung active dito sa Ako yung Mostly active. sa parang maling partners din naman, pero ako yung front. okay. Frontline. Kung ba kayo ng frontline na sir, tama. Ako yung tangharap. Hmm. Ako yung visible na makikita niyo na madalas. Ako. Isang kasama namin dito. Oh. Yung kasama ko dito dati. Pero sir, anong ginagamit ng beans dito? Hicks, blend kayo? Wait lang May po. sarili tayong blend. And then, may galing yan sa Kabuyaw kasi Oh, wow. doon din tayo nagpaparoast. So nag-ano po kayo direct dito sa Kabuyaw? Kabuyaw po tayo. Kabuyaw cooperative ng mga farmers natin ng beans. Tapos doon natin gumawa kami ng sariling blend. Pinapo-roast natin doon sa Kasilin. Kasi sila mismo yung cooperative natin doon. Mayroon tayong gawa pa, previous administration pa yun. Kay Kabuyaw. pa yun. Pero before pa kasi mayroon na pinupush lang nila na nagkaroon talaga ng cooperative. Tapos nagkaroon ng doon na naman nag-roast ng coffee. Yung cafe de Kabuyaw, hindi dito. Cafe de Kabuyaw, hindi basta yung ako Cafe de hindi po Kabuyaw, yan dyan. tawag yan. Kasi Sila pa yan yung una is nun eh. group of companies siya ng Cafe de Kabuyaw na yan. Na ang buong may lipa, pero private siya, taga Binyan yung may-ari nito. Nakataon lang na per lugar, per location nila may Cafe de Kabuyaw, Cafe de Lipa, Cafe de Binyan. Yan sila. Pero yung Cafe de Kabuyaw mismo, nasa bayan, sa palengke natin. Mayroon doon isa sila doon. Nandun yung yung mismong totoong Cafe de Kabuyaw. Roastery sila. At saka ang pangalan is Kasili Genting Coffee. Yun. Doon tayo kumukuha ng supply ng mga beans. Tapos doon din tayo napapaluto. Oo. Ako kasi po former barista, kaya natanong ito. Kasi pag gagawa ka na formulate ka ng blend, hindi ka pwede na kumukuha ka na iba-ibang beans. Paghalo-halo mo. Mali yun. So, kukuha ka doon ng hilaw, paghaluin mo, saka mo i-roast sabay-sabay. Yun yung sarili ng blend. Direct po kayo, parang Yun, kasi yun naman commitment natin, yung magkaroon ng parang talagang sarili. support local team talaga. Kaya mayroon din kami mga kabuyaw dyan ng brand. Part ng marketing sa ang trabaho namin talaga. Ang first trabaho namin, before namin magawa sa Avenue, is digital marketing. So, PR din kami. And then, talagang, yan, yung Avenue yan, yung online TV, yun ang pair namin. Okay. Diyan kami nagtatrabaho. Okay, computing So, capture. almost 12 years na kami na gumagawa sa SEO, PR, branding, digital marketing. So, ang produkto namin dito si Avenue. So, dito namin pinapractice lahat ng ginagawa namin sa mga brand na nagawa namin. Paid off naman. Oo, so, kung pamilyar kayo kay Crimson Hotel, Okay, yes po. CMC dyan sa Kalamba. So, kami na ang brand nila. In terms of sa coffee tank. Hindi ko feel mga business nila. Yung business. Okay. Kalamba Before Medical yung Center, okay. Nag-grab ko Crimson na. Hotel sa Alabang. Tapos, may mga coffee shop din. So, bukod sa may sayo, ito is personal namin na business. Pero ngayon kaming trabaho, yun yung online trade, digital PR marketing, branding, gumawa kayo ng branding. So lahat po kayong apat na owners po ay marketing po dito. Oo. Kaya natuwa ako na nasabi niyo doon agad na marketing kayo. So, kung ano naman kung pwede ko makuha ang information na bago sa inyo, pwede ko rin ma-share sa akin sa part. Kasi may pumunta dito, nagtanong din, Malayan din. Kailan po yun? Last month. Last month pa po. Last month pa naman. Oo. Marketing din sila. Marketing management, something yun. Marketing management. Siguro, baka financial or PSB, something. major launch. Financial, oo. Baka financial po siguro. Yun. Or Yun din. operations. Kaya nakakatawa. Ngayon, isang bago, may bago, di ba? May AI na kayo. Ayun.
AI automation. automation, oo, sa customer service. Paano na yung integration ng AI. Yun, yung sumasagot sa inyo, sa kawabin nyo, is lahat ng AI. Okay, AI sa inyo. Itong, parang dito lang po kayo ng good morning, what day, and kayo. Yes, tao yun na yan. Ito yung AI. Pero lahat yan, i-pick up na ni AI. Next time, pag sumagot siya, ganyan na rin. So kumbaga, pinapa-adapt niyo yung AI, sir. That's nice. Lahat yan, lahat ng nangyayari dyan is tinuturuan mo rin sa AI ng sagot. Kaya lahat yan, may po na rin siya. Hindi lang ba, parang tao na rin siya masalita. So parang nag-i-store kayo ng cookies na gano'n, sir. Parang, Yan, part ng, yan yung pinaka-ano ngayon na marketing. Tapos, may nag-deal kami dyan ng mga events. Oo nga po. Dahil dyan, wala kami kamalang bali, pumunta dito, magda-down payment na lang. Ganun pala yun. so talagang pinag-aralan niyo yung pag-structure doon sa AI para sa pag-response sa mga customers. Yan, tapos i-connect yun sa mga websites. Yeah. Ang laking bagay din po kasi nung SEO, no? Sir? SEO, yan, pinaka-fundamentals. Kailangan maayos SEO. Kasi isang information lang. Lilinisin mo lahat. Sa, didelete mo yung lahat na hindi kailangan. Tapos isang information lang lahat na sa Para nandun na agad kayo, no? So, Sir? yung website yung isa. Kukunin yung integrate yun lahat sa Meta. Kukunin lahat yung Google Authority lahat. Si Google, kukunin niya lang kung sino connected sa kanya. So dahil interconnected to lahat, AI, pipick upin niya, reliable siya. Siyempre, tuturuan mo, active ka sa ChatGPT, active ka sa group, active ka lahat yun. Tuturuan mo sila, iisang information i-feed mo, buong business profile ilalagay mo na Alis po nakita po ba? So yun, yan ang mga ginagawa natin sa pagpapahacker, yung ano ba lahat yan, practice din namin kasi pag ino-offer namin sa clients, yun na rin. Kasi hindi ko pwede mag-offer ng services sa isang client na hindi mo ba na-approve. So, pag naramit pweba, pagpapasan mo. Ito yun ang nangyayari sa Wabin nyo. More on monitoring na kami, pero meron kami hindi naman monitor, kaya nga kagaya nga, hindi ko lang nabantayan din sa inyo. Yung reply nyo, tapos siya rin naka-response. Kasi nasanay kami sa automation. Tapos di rin kami naka-reply na kailangan confirm. So, kailangan matutunan ni AI yun. Sa Paano confirmation. confirm. So, isa yun sa loophole na nakita natin. So at least, sir, meron na kayong ano. Oo. Additional yan na knowledge na bibigay sa iyo. Bali sir, nasend na po namin yung question. Pa-check na lang po if accessible. Part 2, grabe naman ito. Pero sir, medyo ano lang, paano po nabuo yung parang gantong mix na ano lang, K-series. side ano lang. K-drama. Ay, ganun. Hindi, pero hindi. Bago mabuo kasi ito. Diba, nag-pandemic. Tapos, dati kasi may opisina kami. Dito malapit sa Watermark. Yung online film. Tapos, kasi dream namin yung may pantry yung office. Dahil digital marketing kami, lahat na-convert lahat yun sa work from home. Tapos, from work from home, ilang taon din yun, nabubura ka sa bahay. Gusto natin ito kasi ulit. Pero hindi wise na negosyo sa digital, tapos mag-opisina ka, lahat naman online yung ginagawa. Tapos magagastos ka lang. So ang gawin mo, co-working space. That time, yung co-working space sa Manila pa lang halos. Tapos may co-working space tayo dito is parang internet shop lang. Ayaw naman namin na parang ganun office na magtatabaw na nga digital office tapos yung creativity mo nawawala. Nakakaboryo siya. Kami, kailangan lang, alam niyo, marketing kayo ha? Hindi ko kayang mag-stay sa isang lugar. Hindi ako kaya na wala dyan,
yun lagi doon ako lagi, sa pwesto na yun, doon lagi ako, hindi ko kaya, maghanap ako ng place kung saan ko kailangan para magamit ko yun sa ginagawa kong project. So hindi rin ako mag-stay, pwede nag-stay lang dito sa pagod niya. So lilipat ako sa iba. Para as marketing, kailangan ng creative juices. Depende doon sa project or task na ginagawa mo. So, ang pinakamalapit doon is kunin natin yung para mabuo si Avenue, kunin natin yung concept ng Starbucks na more on warm vibe at saka forest. Yung tone niya. So, para antokin yung mga tao. Kasi yun, kailangan makuha mo yung warm niya na forest yung style. Kasi ang concept kasi ng Starbucks, hindi mag-sell ng coffee. Experience siya. Pangalawa na lang yung services nila. So, experience. Oo. Kasi yun naman talaga ang goal. From shuttle, doon pa nga sa US pa lang, kailangan nila yung coffee house na kung saan sila magkagathering, may meeting. Yun talaga sila ang style ng coffee shop na yun. Naging commercialized lang, naging tambayan kasi coffee, hindi siya. Talagang ginawa siya para mag-gathering, may kasamang coffee. Tapos, kaya experience niya is, talagang ganun yung vibe niya. Kinuha namin yung vibe, nanood kami ng case drama, dapat may mga books. Kasi mayroon isang scene doon, parang romantic something style ng vibe doon na makit lang sa parang balcony na puro buksan kung sino pataas. Although AI generated, digital enhanced siguro yun kasi ang haba. Taas. Talagang, pero mayroon pala talaga na aakyat sa taas, ikot sa library sa Korea. Pero isang scene na ganito lang, isang ganito lang, naakyat sa hagdan ng balcony, napiling ng books, isang gano'n na cinematography. Yun, ganun, ito yun. Tapos yung likod natin, ito yun, na may mga likod kuryente, Starbucks yan, may style na may pinuntahan kami. Couch lang siya, tapos may wood lang sa likod. Tapos painting lang, wall lang siya. Kaya yan. Yung painting natin, gallery na rin siya kasi di kami naghanap ng digital na painting, naghanap tayo ng artist ng Kabuyaw, Laguna, na pwede na, so part din namin ng church kasi gusto namin tulungan na magkaroon ng, wala siyang gallery kasi, wala siyang ma-displayan. So para madagdagan, matutulong sa amin, dagdag sa aesthetic, ma-promote din yung drawing niya. Marami na nabenta dyan na painting. Sa ano? Dito sa gilid. Yan, gilid yan. Ano na yan, di ba yan? Tapos hindi ko pa, ito yung wall na to, hindi pa namin kasi hindi namin ma-designan tong wall na dito. Kasi nga, ano yan, parang plywood lang siya. So, kaya hindi natin maanahan. Pero yan ang concept nito is, dahil sa amin, na gusto lang namin ng isang coffee. Ang dream kasi namin opisina is ganito. Ayaw namin yung normal na opisina na parang naka-puti yung mga walls-in. Very parang plain. Tapos may pantry ka, magkakape ka. Bakit yung pantry mo gawin coffee shop mo na lang? So, at least pagpapasok ka, parang naka-coffee shop. Pero opisina din namin ito. Although maliit siya, ang concept nito kasi talaga is malaki. Kasi ang gusto namin is may ganitong setup. Sa kabila naman may mga couch siya, babang hotel vibe. Tapos may nagpapiano pa nga yung concept namin. Meron. Di ba may keyboard po dyan nun? Ang concept namin, meron ka siyang hotel. Pagpasok mo, parang hotel na. Pero opisina siya kasi nag-meeting. Co-working, actually, ito coffee shop talaga si co-working. Co-working cafe siya. Nag-search din namin sa SEO. Walang co-working cafe. Oh, that's nice. Sa Laguna. So kami rin nag-claim ng first at saka number 1 ng co-working cafe. Kasi nga, pumunta kami sa mga co-working place natin dito is normal talaga na study. Nakaparang internet shop. Pero hindi namin pinag-claim si coffee shop. Kaya mahihirapan kayo maghanap ng coffee shop sa amin. Pero dahil di ko alam kung bakit nahahanap na rin kami sa coffee shop. Kasi ang ginamit kong katawag, nang number 1 na kasi kami sa co-working cafe. Na-claim na namin yun. So ano man nangyari, wala. Pag nag-search kayo ng co-working cafe sa Laguna, Ito ang baksa. Kabuyaw, lahat sa South sa amin. Dahil na-claim na namin yun, in a year, binago ko yung category sa Google. Yung SEO, search engine. Oo. So, binago ko yung sa category natin sa Google
location ng coffee shop. So, dahil nakuha na ni Google yung sa Facebook naman naka-co-working, siya eh. Coffee shop na rin siya. So, ganun na siya. So, lahat, pero category namin lahat. Kahit sa directories, co-working category. Kaya na may nagre-reklamo sila, bakit daw hindi mahanap, may coffee shop, ano sir silang coffee shop. Pero nare-recommend siya sa coffee shop. Kasi ang nagtatrabaho na lang si Google. Okay. So, ganun yan yung style naman. Nabuo siya kasi wala kami opisina. Nabuboring na kami na puro sa bahay lang. Tapos, yung dream namin opisina, ito nangyari na. Na parang, ito, ayaw tumabi. Sa namin sa group mates po, sa date. Pero sir, to clarify po, dito pong office or itong area is not used for... For rent din siya. For rent. For rent siya, 1,000 per hour. Pero, consumables. Kasama po ito. Anim kayo, mag-divide-divide kayo sa 1,000. Pero pagkain or drinks pwede. Actually, sir, pwede naman po kami doon na lang tayo mag-interview. Pwede. Hindi, joke lang. Pwede. Hindi dito. Pero ito sir, okay Pag lang overflow naman. dito, at timing mo, pag may overflow dyan, magpasadya ka magpalig. Dito ka nila dalhin. Ganun siya. Ganun pa. Ganun siya. Pero sharing siya, hindi ka makakareklamo ng solo. Pero pag ganitong interview naman sir, okay lang. Wala nang problema. Kaya nga sabi ko sir, lipat na lang tayo. Hindi na kasi sigilin eh. Ayun. Order mo tayo. That's nice. Masaya nga na magkwentuhan ng ganito eh. Oo. Marketing to marketing. Tagal naman hindi nakapag-ganito. Hindi ko rin alam kung ano nangyayari sa marketing. Kaya kami, gumagawa rin kami commercial dati. Ads. Mga what po specific? Energy drinks, mga foods. Nahawak din tayo ng mga influencer. Yan, uso pa nun yung influencer management. Uso pa nun. Dati, nahawak kami ng mga vloggers at saka ano. Tapos nire-recommend dati sa mga brands, mga partnerships. Tinigilan namin after ng pandemic. Ang daming bumagsak din kasi prices niya. Dahil maraming lumitaw ng mga part-timers, mga Part-time vloggers, ganun. mga part-time din ng mga PR or something. Bumagsak presyo lahat ng sa PR. Due to the pandemic. Oo, tapos nag-work from home, tapos nag-private na yung mga tao, hindi na lang nag-corporate. Part-time nilang trabaho yung mga PR, mag-branding, mag-gumawa ng website, para maka-deal, pinagsak yung presyo. Kaya yung may PR agents na before, ang maiiwan lang sa'yo sa Manila na lang. Tapos yung may mga malaking ticket na nakuha. Kasi sa PR marketing, sa team kayo, makadil ang presyohan ng dati, 400K pataas, 360 marketing yun. Website, branding, social media marketing, lahat yan, yun ang presyo niya. 3 months yun. Mabuo ka ng isang video, isang tatlong Package. Package. 3 months yun. 400K package for 3 Is months. bigla yun nawala. Ang website mo, makukuha mo sa 100,000. Ngayon, 20,000, 10,000. 1 hour, 3 hours lang daw. Kasi AI na kasi. Ano, Okay. So yun po lang yung pagbaksak ng presyo. paggawa ng video, may budget yan dati. 40, 60, 20. Depende sa seconds. 30 second din ng video. Kukuha ka pa ng production team. Kukuha ka mag-shoot. Paabot siya ng 100K. Dati, hanggang 300. Pero ngayon, instant. Tignan din nawala yun. Pero, iiba na lang. Yung may mga kakayanan ng bayad. Pero, nawala bigla yun sa amin. Nakuha yun ng mga part-timer. Yun yung problema sa atin pag mag-transform sa digitalization. Pero, magagawa naman siya as a tool. Sa atin naman yung mga concept. Sa atin yung brain at saka emotion. Kaya wala pa rin tatalo doon. Kung paano po. Pwede po pala gawa ng study, ano? Sobra. Ako, malaking tulong sa amin yung AI as a tool. Kasi pero tayo yung mind at saka emotion. Malaking emotion siya. Kailangan mo siyang lambingin Neutral lang. para maging ano siya. Ang problema, na may napapabayaan talaga siya. Di ba minsan pinapasa ka sa tao kasi hindi niya masagot.
Another assignment mo ulit yun, paano niya sagutin. Meron kami client, more on medical. Kung hindi ko alam kung nakapunta kayo sa Calamba, VU7 yun, skin center. May mga inquiry about sa skin. Ini-AI lahat yun. Mag-send ng picture ng problema sa skin, actual. Nagsariling consultation, nag-offer ng mga ganito. Tapos hindi, yun yung na-pick up niya sa online. Tapos yung doktor, hindi ko niya nakakausap. Yung mga sinabi doon is general. Pero naniwala na kasi si customer agad doon. So pinipin niya. Yun yung no, parang pumunta bigla doon. Tapos kung bibilhin niya raw yung gamot na ganito, bla 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 bla, kasi nakalugay doon. Ayun na bigay. Tapos siyempre, dahil skin, mga doktor yung may mga mali na nabigay si AI na hindi naman yung condition niya, hindi naman worse. So yun yung problema namin na pinag-i-integrate namin yung isang medical procedure or medical na mga term na hindi nakuha ni AI, na hindi na-check ni doktor. Doon nagka-conflict kami. Tapos nag-offer ng presyo na sobra sa mahal sa procedure. May mga gano'n na kaming nililingkod sa AI na kailangan pa rin ng human intervention. Hindi talagang kailangan na tiyaga kasi bago pa lang. Yun yung problema namin sa medical. Kasi medical, siguro, yun yung sa food kasi ngayon, parang hindi, parang ano lang, petex lang kami sa food, sa AI. Basta i-feed mo lang. Mayroon kasi ang setup natin, ang si Meta AI kasi, ibibigay mo lahat na information mo kung ano yung nasa loob ng isang company, mga ino-offer. Pero make sure yung ibibigay mo doon kung ano yung gusto mong sabihin ni AI, hindi yung copy and paste lang. Kasi once na nag-copy and paste ka lang ng information, kukunin ni AI yun, i-interpret niya yun sa kanyang pagkakaintindi. Ngayon, ang gagawin mo is i-explain ka. I-explain mo kung ano yung product na to, ano mang ginagawa na to, ano yung mga nasa loob nito, anong kailangan mong sabihin para sa product na to. Pag binigay mo yun, tama ang sasabihin niya, katulad mo. Hindi siya pwede ilagay mo lang yung information about sa Kapil Latte na ito yung number 1 na fix namin. Si AI, mag-i-invento na ng offering na hindi nakapagpaniwala. Yun sa marketing na nangyari sa amin. Sa food siguro for me, hindi kayo mahihirapan, tulungan kayo. Sa design, Gemini, sobrang magaling ng bagay. Alam niyo ba yung Claude? Yun yung magiging well-known na tool. Yan. So, ginagamit namin siya, patulong namin sa pag-design. Pag-process ng information, ng data. Kukunin namin yung formula, yung program. I-enhance namin na kung ano yung gusto namin. Tinitingnan lang namin kung ano yung visual niya, ano yung pwede niyang mangyari pag ginamit namin to. Pero part siya ng case study, pero hindi mo siya totally kukunin. Kundi tutulungan mo ma-enhance pa yung imagination. Pwede. So, yan, ginagamit namin yan. Yung design sa quality lahat, sistema. Pati sa financial, sa presentation, sa profile, lahat yan, Claude, base website. Kung check niya yung quality ng website, Claude lahat yan. Pero kukunin na kami doon, mga certain, kukunin pa rin namin kasi parang diba, title, lahat yun, basic information ng website, lahat. Tapos program, kailangan mong kailangan pa rin ng human intervention. Nagkakamali pa rin naman po kasi yung AI. Hindi siya 100% fault. Dito yung sa Pavino, yun halos. Tapos yung payment system nga namin, halos. Ngayon, rate po sa payment. So ngayon, tapos gusto namin, kung natin na nga lang namin yung Apple Pay. Google Pay meron na. Meron. Wow! Ay, Google Pay na po kayo? So, kailangan natin i-practice lahat. Monitoring, kasi kung kaya mong iwanan yung tao, lahat. Kulang lang kiosk. So kahit ganito kaliliit Sa siya, NFC. hindi naman kami kasing kalaki ng company kasing sikat. Lahat yan na system, technology, na-experience na yan dito.
Ang galing naman po. It's nice. Up to date po talaga. Ang lahat yan. Kita mo yung online. Ang pula na lang dito is, ayaw naman namin mag-kiosk dyan tao sa border. Oo naman, sobrang... Ang Talaga, liit-liit din. yun na nga. Sorry. Ang liit-liit natin tapos magagamit ko Di pa. ba sir, malay mo sa labas? Masyado So, mahaba yung hindi, ang inaano namin is out. Ano? Kasi up. Kasi si Pick Up Coffee, si Zeus, lahat yan naka-up days na sila. Pwede ka mag-order, pwede ka rin mag-pick up, pwede ka rin mag-advance order. So, lahat yun. Okay. Tapos lahat yun, kahit, halimbawa, nagda-drive ka, papuntang, halimbawa, Bicol, mag-order mo siya ng advance, pero pagdating nyo doon, Pick up. so ganun yung style nila. Uso yun sa China ngayon, na ganun yung style, pati payment na lahat, QR. So wala ka ng problema na-apply na rin ang Starbucks ngayon, kaya lang hindi pa yung sistema nila. Mas maganda ang sistema ni Zeus at saka ni Pick Up. Sila yan yung kasi Malaysian based naman si Zeus. Mayroon pang isang Chinese na hindi pa nakakarating dito na brand na coffee shop, pero sikat na sa US yun. Ano siya, parang ano siya, interactive siya na pwede mong parang sila mismo ng location mo something, tapos parang ganun din naman siya. Pero pag nag-order ka kasi, parang nakikita mo rin yung process, yung luto, yung mga status, tapos nagsiset ka ng location kung saan mo gusto ipa-deliver, tapos saan mo ipa, parang ganun siya. Tapos sila na mismo nagpa-process ng lahat. Oo. Na-advance na. Na-advance. Yun yung feature ng mga kape. Grabe. Nag-evolve ng todo yung kape. Oo, yun yun. Community. Pero pinakamalapit dyan kasi Chinese ano rin yung, pero Malaysian based yung Zeus coffee. Yan. Yan yung mismo nangyayari in the future na pag nag-order ng kape. Busy ka pa sa school, ay mamaya na, naka-order na ako. Wala natin alas 3. Pagdating doon, bayad mo na, nabayaran mo na doon sa app. Kukunin mo na lang din. Parang may gano'n na rin po siya sa Korea po, no? Ganun siya. So yun yung magiging sistema natin na challenge din sa marketing side. Kasi ano ba, ipopromote mo. Ang ipopromote next time is yung app na lang kung paano gamitin. Tapos yung experience ng mga food, ang problema, paano mo siya ma-feel from digital to personal experience. Next na ano. Pero sir, parang ang ginawa niyo, nag-adapt kayo sa sa modern technology din. Mas seamless. Tapos, madaling ang monitor, less din yung problema. Pag naayos nyo naman kasi yung sistema ng digital at saka technology, gamit mo, ang bilis sa pamili, sa pag-set up, yung mga premier lab, pag-sales, mas monitor ng sales lahat. Kahit sa mga POS or advanced na din. Ganun siya. So, Pero- pero lang po, personal. If you don't know, saan po kayo nag-aaral? Wala, ano po naman. Hindi, sa ano, joke lang. Sa ano ako, actually, yung knowledge ko na to, based on experience na lang. Kita ko naman sir. Nag-graduate ako, State University din, Bicol. Tapos, Information Management. Nawala na siya, obsolete na, so hinati-hati na. From Comsci kasi, from Comsci, so pinasok nila yung course na Information Management. Tinanggal si Information Management, ginawang Information Technology, Information System. So kasi, loaded si Information Management. Andun si business, andun si programming, andun si ano kasi ang ginawa nila is from planning to concept hanggang sa application. So, andun pa yung networking. So, paano mo i-interconnect yung isang business? Nasa Visayas ka, paano mo gagamitin? Gagawa ka ng system, kukonect mo sa network, ikaw ba kami pa nag-create ng mga cable noon. Mag-prepare pa kami. Ang gamit na namin doon yung modem na dial-up. Kukonect namin, ano ba, may kailangan mabasa doon si yung same information na nandito. So, ganun siya, yung mga sales lahat. Via satellite, o via micro, nasa parang ganun siya. Tapos gumagawa ka yung system, applications, website.
Yeah, pag yung parang gagawin mo, ang course namin is paano mo i-convert yung business mo to technology at paano mo magagamit yun as a